As you can see, medyo baklas-baklas yung ating front wheel dito. Tinanggal natin yung front shock natin para mag-repack. Dahil nagpalit tayo ng rear shock, hindi siya pantay kasi yung syempre bounce. Medyo nauuna yung mag-bounce paangat itong front shock. So, hindi ko alam kung paano gagawin para magsabay sila, no? Pero kung hindi ko mapagsasabay, at least maalis ko yung nagatok dito sa unahan. And sa likod, itong na lang ako mag-a-adjust siguro. Yan. So, yeah. Natanggal yung wheel. Tools. Lilinisin kasi muna natin to. And then, meron tayong gagawin dito. Dahil, ito, as you can see, sa mga front shock talaga ng Honda, ito, issue to eh. So, nababaklas o natatanggal yung pintura. Yan. So, syempre, hindi na magandang tignan. So, ano bang gagawin dito? Di i-repaint. So, abangan nyo yung mangyayari dito, no? So, pagagandihin natin yan. Yeah. Tsaka ito, linis to. Linisin natin. Bago natin baklasin, no? Tignan muna natin. Pinaka-plane na ito mismo, no? So, tara. Bababahin lang naman natin to. Malakas. 1, 2, ito na yung kaya kong bombahin. So, ayan. Sukatin natin. Proof. Ayan. $52mm. Re-repack na natin. Tapos, linis. Linisin muna natin. Tara. Ito na, natanggal na natin yung langis, ayan, yung spring, yung shock mismo. And then iti-drain muna natin and then repack muna natin, tsaka natin i-repaint. Para ko siya tinanggal, so gumamit tayo ng T-wrench. So yung kanina nakita nyo yung video, sinuksok lang natin. Then meron tayong itong screw, itong flat screw, ayaw mag-focus eh. Itong flat screw na maliit lang. So sinungkit ko lang to hanggang sa matanggal. So mag-ingat kayo, minsan kasi syempre baka tumalsik. Tsaka ito pa yung yung takip niya. Lilinisin din natin to. Madumi lang naman siya. Wala naman tagas. So hindi palitin yung pinaka-oren. So goods pa yan. Ganoon lang. Medyo mahirap lang sa una dahil kasi medyo madumi. May ipit yung dumi. I-drain muna natin, then palit ng langis. Ito, gagamitin natin bagong langis. Itong fork oil ng Phi2. Nabili natin kay, kay Ace Precision dito sa Bunlo, Pukawi. Shout out. Tig 70 ml lang kailangan natin. So, sobra pa to sa isang bote. 200 pesos lang to. Kaysa sa yung mga nakabote ng mineral na wala pang pangalan. Ito, sigurado tayo dito. Para mag-drain to, no? So, binobomba ko lang to. Ganyan-ganyan lang. Para lumabas yung pinakalagis hanggang sa loob. Sa spring, tandaan nyo lang palagi kung paano nyo siya binaklas. Ganun din syempre sa pagkakabit. Ibabalik na natin. Lalagyan na natin yung langis. Spring muna. So, para matansya natin yung laman. So, tansyahin lang din natin. Ito ay 250 ml ang laman. So, let's put the first. Ayan, bomba natin. Ayan. Ayan, naririnig nyo yun. Ibig sabihin, mapasok yung langis. Kasi dapat, mapasok natin yung langis. At wala yung hangin sa loob. Ito kahit wala naman sukatan, basta ito mapuno, ayan, nakababa, tapos hindi siya umapaw dito. So, pwede naman kahit medyo mababa, basta wag lang aapaw. Ito, pakita ko lang, medyo kita ko na yung langis dito, ayan. Masiguro, yung langis niya, parang nandito siya banda. So,
Hindi masyadong marami, hindi rin konti. Ganun lang din yun, madali lang. Ganyan, then push natin to. Sukatin natin ngayon yung play. Okay, 1, 2. Ito yung play. Ayan, yung kinaya natin. Effective. Okay, 42 na lang siya. Siyempre, bago natin pahiran ng strip salt to, para matanggal yung pintura, tatanggal muna natin yung mga sticker. Ayan. Pati ito, tanggalin natin. Then may papel tayo, tsaka tape. Ayan, makabera lang natin to hanggang dito kung saan makakayanan para hindi masira. Okay, so we're done applying this. Ayan, sure. Ayan, ito yung sure niya ngayon. So, syempre kapag gagamit nito or ng strip sole, gagamit tayo ng brush. May mga ilang part pa na hindi pa applyin pa natin to. Ayan, so halos okay na to. Alright, so ito na yung shock natin. So may ilan pang konting pintura pa. Ito nga, ayan. Hindi na natin masyadong matanggal. Pero ayan, ang gagawin pa natin kasi is sa sandpaper natin to. 800 lang. Yeah, wet sanding. Para medyo kuminis. Tapos mapantay sa mga pintura. Yun lang. So, nandito tayo sa sekretong lugar. So, apply na natin ng unang apply to primer. Ay, mag-focus primer gray, syempre. Ayan. Patuyuin lang natin. Patuyo lang tayo. Then, after nito, syempre, black. Okay, so ito na yung black finish niya. So, isang coat lang tayo dito para hindi masyadong kumapal. Ito na. Nilipat ko na rito yung ginagawa natin. Top coat na lang to. So, gumagamit tayo ng top coat. Ayan, ito yung gamit natin top coat para sa ngayon. Ayan. Samurai paint na clear. Code ay 1/128. Yan. So, sa ngayon, naka first coat na tayo. Doon. Naka first coat na tayo dyan. So, pinapatayo na lang, bala ko, konting coat lang, baka nga dalawa lang. After matuyo niyan, lilihain na natin para medyo kuminis. And then, apply tayo ulit ng final coat. Halos tapos na. Naka final coat na tayo, patutuyuin na lang yun. Alas 11 naman so magtatanghali, so mas mabilis siyang matuyo ngayon dahil maganda araw. Ito, may konting problema ako. Hindi ako sure kung dahil dito sa spray or dahil sa pag-a-apply ko or kung ano man. Pero ipapakita ko na lang siguro mamaya-maya. Nagkaroon kasi ng puti-puti habang ni-spray ko to. So, una okay naman, then patagal ng mga second coat na nagkaroon. So, parang bula na maliit. Yun, dun lang nasira talaga Pero, ibang side, okay naman. Papakita ko sa inyo mamaya pagka nakakabit na. Paliwanag ko lahat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tapos na yung shock motor natin ngayon. So yung sinasabi kong naging siguro pinahirapan lang naman ako. Yung may nagkaroon kasi ng parang puti-puti dito. Ito hindi masyadong halata. Ano sa kabila? Ay, ito kitang-kita Kita-kita yung
Ito, banda na ito. I don't know, di ko alam kung paano nangyari yun eh. Pero, looking from far, wala naman, hindi naman masyadong kita. Actually, lumabas tayo para masubukan talaga kung may lagutok pa ba. Dito, susubok tayo ng ng brake test. At upon testing naman, okay naman siya, wala problema. Ibig sabihin, okay yung naging pagdi-DIY natin dito. So, sa mga gusto na gumaya o kung gustong gumawa din ng DIY na katulad nito, ayan, pwede nyo naman sundan din to. So, sobrang basic lang din naman talaga. Mahihirapan lang kayo sa pagtatanggal ng pinaka-takip dun sa may tubo ng ng front shock. Pero, pag after nyo matanggal yan, siguro baka masasanay na kayo. Alam nyo na yung technique nyo mismo. Yun. Madali na yun. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.